Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi at JCM Pete, Lodi Anisa Dico, Lodi Erwin Matias, Lodi at John Andrew Eva, Lodi Alex Pimentel, Lodi Joshua Zulueta, Lodi Urjan Michael, Lodi Job Francisco, Lodi Por Andy, Lodi Noel 4th Ordinario. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-9 kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida habang makikita ang lalaking ito na nakilala ko na si Jong Chonrak bago pa man ako naging Panginoon ng Alyansa. At siya noon ay ang Heaven Suppressing Formation. Noong panahong yun, napakahusay na niya sa sining ng pagpana. Ngunit ang nagustuhan ko sa kanya ay hindi ang kanyang galing, na sinasabing pinakamahusay sa hanay ng mga kabataang henerasyon noon, kundi ang kanyang mga mata, malinaw at nagniningning na tila isang bagong hasang dulo ng palaso. Isa siyang binata noon, pasan ng isang dambuhalang busog sa kanyang likuran habang sinasabi niyang, "Magiging pinakamahusay ako sa mundo ng martial arts gamit ang busog na ito, at balang araw, tatalunin kita, ikaw na kinikilalang numero 1 sa mundo." Makikita rin ang mukha ng ating bida noong kabataan pa niya, puno ng saya at ngiti, nakatingin sa kanya ng may kagalakan sa puso. Balik sa kanya na masayang nakatingin dito habang sinasabi niya sa isip na salamat Chonrak, sa pananatiling tapat hanggang sa huli. Ilang sandali pa, biglang gumalang at sumuntok sa palad ang taong may takip sa mukha. Agad namang napalingon si Chonrak, ang kanyang mga mata mabilis na tumutok sa galaw nito. Napapikit namang sinabi ni Galzariang na napatingin ang ating bida dito na kung gayon, ito pala ang iyong unang operasyon. Humarap ang ating bida dito at sinabi na opo, ito nga po. Muling sinabi sa kanya ni Galzariang na gayunpaman, tila hindi ka naman kinakabahan. Ngumisi ang ating bida na tumugon na kasama ko naman po kayo. Hindi ba, estratehista? Bahagyang ngumiti naman sa kanya si Galzariang na nakapikit na tumugon na marunong ka talagang magsabi ng mga nakalulugod na bagay. Napangiti naman ang ating bida na sinabi na taos puso po ang aking sinabi. Paano ako matatakot sa anumang bagay kung katabi ko ang taong dating namuno sa buong Martial Alliance? Dagdag pa niya na masyado na bang mapangahas ang sagot na yon? Masayang napapikit na lang si Galzariang. Tila nag-e-enjoy sa mga salitang binitiwan ng ating bida, habang ang ngiti niya ay naglalabas ng kakaibang init at kasiyahan. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na aling operasyon ang pinakatumatak sa iyong alaala, estratehista. Dagdag pa sa isip ng ating bida na sa totoo lang, na curious ako. Anong labanan kaya ang mananatili sa kanyang alaala? Nakatingin siya dito na sinabi pa sa kanyang isip na yun kaya ay isa sa mga labanang hinarap laban sa 13 clans of the Black Path. O marahil ang kampanya laban sa Blood Heaven Divine Cult. Sinabi pa niya sa isip habang makikita silang nakatalikod na siguro noong araw na nahanap at napatay natin mismo ang demonic cult lord. Sumagot sa kanya si Galzariang na ang New Dragon Operation. Nagtatakang napatingin naman ang ating bida sa kanya. At sinabi niya sa isip na ngayon ko lang narinig ang tungkol dyan. At pagkatapos, tinanong niya ito na anong klaseng operasyon yun. Napatahimik naman si Galzariang na bahagyang napababa ng tingin. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na New Dragon Operation. Gaano ko man halukayin ang aking alaala, hindi ko ito maalala. Anong klaseng misyon yon? Mula sa baba makikita ang usok kung nasaan sila na umaakyat sa langit habang bilog ang buwan. Makikita rin sa paligid nila ang mga mamamanang nakapwesto sa iba't ibang sulok, tahimik ngunit handang kumilos anumang oras. Ang kanilang mga mata ay matalas at mapagmatsyag, habang mahigpit nilang hinahawakan ang kani-kanilang mga busog. Mayroon ding ilang nakapwesto sa itaas ng mga puno, tahimik na nagmamasid mula sa matataas na sanga. At ang iba naman ay mahihinang nag-uusap sa isa't isa, nananatili silang alerto, handang huminto at kumilos sa anumang sandaling may mangyaring hindi inaasahan. At may isang tela lumilipad sa hangin. Ito pala ay ang ating bida, na maingat na naglatag ng mga matutulugan sa lupa. At makikita sa kanyang mukha ang isang banayad ng ngiti, tila walang bahid ng pag-aalala. At tumingin siya kay Galzariang na sinabi na, "Nakapaghanda na ako, kaya maaari ka nang magpahinga rito, estratehista." Napatingin naman sa kanya si Galzariang habang sinabi pa ng ating bida na at malamig ang hangin sa gabi,
kaya mangyaring magkumot ka bago matulog. Ngumiti ito sa kanya at sinabi na maraming salamat. Napangiti naman ang ating bida habang sinabi niya sa kanyang isip na masaya ako na sa wakas ay maalaga na kita sa buhay na ito, sa paraang hindi ko nagawa noong nakaraan. May dalang bote ng alak si Chonrak at sinabi niya na gusto mo ba ng maiinom? Sumagot sa kanya si Galzariang na sige. Malugod kong tatanggapin. At makikita na maingat siyang tinag-ayan nito, marahang ibinuhos ang alak sa tasa habang hindi inaalis ang kanyang kalmadong kilos. Habang nag-iinom ang dalawa, napasulyap naman ang ating bida sa kanila, may bakas ng saya sa kanyang mukha. Tahimik niyang pinagmamasdan ang simpleng tagpong yun. Nagtatakang napatingin ang ating bida sa lalaking iyon nang marinig niyang may tumawag ng estratehista. Dagdag pa nito habang nagtanggal ng kanyang takip sa mukha na may ilang mga tauhan na off-duty ang nag-iinuman ngayon. Gusto mo bang sumama sa amin? Tumugon naman sa kanya ang ating bida na sige ba? At makikita ang malakas na pagdalat ng apoy na sumisiklab mula sa gitna ng lugar at nagpapailaw sa paligid. Tinagayan siya nito habang may bahagyang ngiti sa labi at sinasabi na malamig ang gabi, uminom ka para uminit ang iyong pakiramdam. Tumugon naman siya na maraming salamat. Sinabi pa ng kaharap niyang lalaki na nag-aral ka ba ng sining ng espada? Tumugon ang ating bida na opo, nag-aral ako. May gulat sa mukha nito na napasabi na bihira para sa isang strategist ng Justice Pavilion ang magsanay sa martial arts. Napangisi naman ang ating bida at sinabi na baguhan lang po ako, nasasanay pa lang ako na tawaging isang strategist. Masayang sinabi rin ito sa kanya na pero ang estratehista ay estratehista pa rin. Napapaikit naman ang isang katabi nito na nakangiting sinabi na tama, totoo yan. Masayang sinabi pa ng isa sa kanya na balang araw, ikaw na ang mamumuno sa amin. Kapag dumating ang araw na yon, tratuhin mo kami ng mabuti. Nakatingin sa kanya ang mga ito habang sinabi niya sa kanyang isip na alam ko. Nagsasalita sila na tila nagbibiro lamang, pero alam kong may katapatan sa likod ng kanilang mga salita. At hindi pa matagal ang nakalipas, ang mismong mga lalaking ito ay naging mga tauhan ko rin. At nakangiting sinabi niya sa mga ito na oo, hindi ko makakalimutan. Habang makikita sila sa malayo sinabi pa ng isa na huwag mo lang sabihin. Siguraduhin mong tutuperin mo yan. Sinagot siya ng ating bida na maaalala ko ito, tiyak yan. Tahimik pala silang pinagmamasdan ni Galzariang habang nakangiti, ang mga mata niya'y puno ng banayad na kasiyahan at pag-aalala sa parehong oras. Makikita naman ang saya sa mukha ng ating bida, puno ng tawanan at kasiglahan habang tumatagay. At sumapit na ang umaga, na may banayad na liwanag na sumisilip sa paligid. Na muling nagbigay daan upang ipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. At lumipas pa ang isang araw, na puno ng paglalakbay at bagong karanasan. Makikita ang pinagtupukan ng apoy sa lugar, at sinabi sa kwento na ang insidente ay naganap sa madaling araw ng ika-4 na araw. Makikita sila na nakahiga pa sa lupa, ang mga katawan ay mahigpit na nakakumot para panatilihing mainit sa malamig na hangin. At makikita ang mga taga-palaso, tahimik na nakabantay sa paligid. Nakapwesto sila sa iba't ibang sulok. Matalas ang mga mata at handang kumilos sa anumang sandali. Makikita rin ang ating bida, tahimik na nakasandal sa puno, na parang nagpapahinga mula sa pagod ng paglalakbay. Biglang nagulat ang ating bida nang may naramdaman siyang kakaiba. Mabilis siyang napalingon ng tingin habang sinasabi niya sa isip na nakaramdam ako ng bahagyang paggalaw mula sa lahat ng direksyon. Agad na mabilis na naglakbay ang kanyang mga tingin sa pagitan ng mga puno, hinahabol ang bawat anino at galaw sa paligid. Habang sinusuri, ang malalapit at malalayong sulok. Sa kanyang isip, mariin niyang naisip na hindi lang ito isa o dalawa sa kanila. At pagkatapos, malakas siyang sumigaw, puno ng lakas at determinasyon, na mga kaaway. Ang kanyang tinig ay umalingaw sa paligid, tumatagos sa katahimikan ng kagubatan at nagpapahiwatig ng babala sa sinumang nagtatangkang lumapit. Agad na naalerto ang mga taga-bantay, ang kanilang mga mata ay mabilis na napalingon at puno ng gulat. Agad at napakabilis na napabangon si Galzariang. Ang mukha ay seryoso at matatag. At agad namang nagpakawala ng mga palaso ang mga taga-bantay, sabay-sabay at may tumpak na pagkakaigkas. Ang mga palaso ay sumirit sa hangin, tila sinasalamin ang tensyon at sakripisyo ng sandaling iyon. Ang bawat galaw ay mabilis at kontrolado,
na nagpapakita ng husay at handang depensa sa kanilang misyon. Patuloy lang silang tumitira ng mga pana, isa-isa at sunod-sunod, na may kakaibang bilis at tumpak na pagkakaigkas. Ang mga palaso ay humahagis sa hangin. Pumapasok sa bawat puwang sa pagitan ng mga puno at anino, habang ang tensyon sa paligid ay lalong tumitindi. At mula sa loob ng kakahuyan, mapapakinggan ng malalim at matinding pag-ungol ng sakit ng tao na tinatamaan ng mga palaso. Ang bawat ungol ay tumatagos sa katahimikan, nagpapahiwatig ng matinding kirot at panganib. Patuloy silang nagpaulan ng mga palaso sa loob ng kakahuyan, isa-isa at sunod-sunod, na pumapasok sa pagitan ng mga sanga at anino. Ang tunog ng mga palaso na tumatama sa lupa o dumadaan sa hangin ay umuukit ng tensyon sa paligid. Napasigaw naman si Jong Chonrak, puno ng determinasyon at tensyon, na huwag niyo silang habulin. Patatagin ang depensa. Napangiti naman ang ating bida na napasabi sa kanyang isip na gaya ng inaasahan, sila ay mga elite. At makikita na malapit ng sumikat ang araw, habang unti-unting sumisilip ang mga unang sinag sa ibabaw ng kakahuyan. Habang nakalatag ang mga patay na kalaban, may nagsasalita na sinuri namin ang mga bangkay pero wala. Kaming nahanap na anumang bakas. Wala silang dalang gamit, at ang kanilang mga sandata ay walang anumang pagkakakilanlan. Napasalubong ng kilay ang ating bida na sinabi niya sa isip na iisa lang ang ibig sabihin niyan. Habang nakatingin sina Galzariang sa mga bangkay sinabi niya na sila ay mga elite operative mula sa isang lihim na organisasyon. Napatingin si Galzariang dito na sinabi pa na ano ba talaga ang pakay ng misyong ito. Sumagot ito sa kanya na paumanhin, pero hindi ko maaaring sabihin sa iyo. Muling sinabi sa kanya ni Galzariang na hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Muling sumagot ito sa kanya na pinagkakatiwalaan kita. Pero alam mo rin na gaya ko. Ang magbunyag ng isang classified operation ay isang napakabigat na kasalanan. Nakatingin sa kanya si Galzariang na sinabi pa niya na may tuntunin na nagbibigay daan sa pagbubunyag sa oras ng kagipitan. At makikita na napatahimik ito, habang malalim na nag-iisip, ang mga mata ay nakatingin sa ibaba. Na makikita ang mata nito na sinabi pa na paumanhin. Pero hindi talaga maaari. Nakatingin naman ang ating bida sa kanila na sinabi niya sa isip na si Jong Chonrak ay isang taong may matibay na prinsipyo. Napangiti siya na sinabi pa sa isip na kung minsan, umaabot pa ito sa punto ng pagiging matigas ang ulo. Muling nagsalita si Galzariang na kung iyan ang kalooban ng Panginoon, naiintindihan ko. Kung gayon, dapat na tayong umalis kaagad. Dagdag pa niya habang makikita ang mga bangkay na ipinapayo ko rin na baguhin ang ating orihinal na ruta. Napatingin sa kanya si Galzariang nang sumagot ito na sige, gagawin natin yan. At pagkatapos ay sinigaw nito na sino ang unang nakapansin sa kaaway at nagbigay ng babala. Napatingin ito sa gilid nang may nagsalita na ako po. Ang nagsalita pala ay ang ating bida na mariin na nakatingin. Humarap sa kanya si Jong Chonrak at si Galzariang na tinanong pa sa kanya na paano mo napansin. Sumagot ang ating bida na nagising ako bago magmadaling araw dahil nauuhaw ako. Nang tumayo ako, para kumuha ng tubig, may nakita akong gumagalaw sa malayo. Swerte lang ako, dahan-dahan na lumapit sa kanya si Jong Chonrak at hinawakan siya sa balikat. Nakatingin sa kanya ito ng seryoso at sinabi na maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka hinarap na namin ang isang malaking sakuna. Napangiti naman ang ating bida at sinabi na wala po yun. Ginawa ko lang ang nararapat na gawin ng kahit na sino. Nakatingin naman sa kanila si Galzariang na may ngiti sa mukha. Sa kabila ng tensyon sa paligid, nananatili siyang kalmado, tila buo ang tiwala sa kakayahan ng kanyang mga kasama. At dito na po nagtatapos ang 90 kabanata. ika-91 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang Alliance Leader Chamber. Tahimik na ibinaba ng pinuno ng alyansa ang tasa sa ibabaw ng mesa, ang mahinang tunog nito ay umalingaw sa loob ng silid na puno ng katahimikan. At makikita ang kanyang mga mata na matalim na tumingin sa gilid. At sinabi nito na matapos akong maging Alliance Leader, ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng gusto mo. At sa kabila niyan, tumatanggi ka pa rin na ipakilala sa akin ang taong nasa likod ng lahat ng ito. At makikita ang kanyang mukha. Tahimik lamang habang marahang umiinom ng alak. Ang bawat galaw nito ay kalmado at kontrolado,
na tila walang anumang makapagpapabago sa kanyang itsura. Nakatingin dito ang pinuno ng alyansa, ang kanyang mga mata ay puno ng lalim habang tahimik na pinagmamasdan ang nasa harapan niya. Sa kanyang isipan, malamig niyang naisip, na lihim kong inimbestigahan si Ju Chou-ryang, pero wala akong natuklasan. Dagdag pa nito sa isip na hindi lang kung bakit siya pumanig sa kanila, kundi hindi ko rin malaman kung paano niya sila nakakausap. Napangiwi ito ng labi at sinabi pa sa isip na ano ba talaga ang gusto nila. At sinabi ng Alliance Leader na hindi ba't ipinadala ko na ang Heavenly Bow Unit Lord, gaya ng gusto mo. Napaliit ng mata si Ju Chou-ryang at sinabi na hindi ba't dahil yun sa natuklasang muling pagbangon ng Bloody Heaven Demonic Cult. Naiinis namang sinabi sa kanya ng Alliance Leader na talaga bang ginagawa niyo akong mangmang? Ibinaba ni Ju Chou-ryang ang tasa sa lamesa at sinabi na ano ang ibig mong sabihin doon. Napasigaw ang Alliance Leader na ang ibig kong sabihin. Sa tingin mo ba talaga ay maniniwala ako na muling bumabangon ng demonic cult? Mahinahong sumagot naman sa kanya si Ju Chou-ryang na hindi ba't may mga kapanipani walang palatandaan. May naiinis na mukha ang Alliance Leader na sinabi na yun ay nadinugtungan niya ng pabulong habang makikita si Ju Chou-ryang na isang bagay na gawa-gawa mo lang. Na sinabi naman ito sa kanya na at ang bagay na ito ay para rin sa iyong kapakanan, Alliance Leader. Napatingin sa kanya ang Alliance Leader at sinabi na anong ibig mong sabihin. Seryosong sumagot ito sa kanya na hindi ba't ang Heavenly Bow Unit Lord ang sentrong figura ng pangkat na laban sa Alliance Leader. May naiinis namang mukha ang Alliance Leader na tahimik lang na nakatingin dito. At sumulyap ito ng tingin sa kanya at sinabi na isa siyang taong may pambihirang kakayahan, kaya makakabalik siya ng ligtas. Makikita naman ang bahagyang pagkainis sa mukha ng pinuno ng alyansa, ang kanyang mga kilay ay bahagyang nagsalubong at ang mga mata ay nagkaroon ng malamig na kislap. Kahit nananatili siyang kalmado sa panlabas, hindi may tatago ang pahiwatig ng iritasyon sa kanyang ekspresyon, isang senyales na ang mga narinig niya ay hindi niya lubos na nagustuhan. Makikita ang panginginig sa galit ng Alliance Leader na sinabi pa niya sa kanyang isip na ang masabi ang ganoong bagay nang napakakalmado matapos siyang ipadala sa isang suicide mission. Natumayo na ito na habang sinasabi na kung gayon, mauuna na po ako. Nakasalubong ang kilay ng pinuno ng alyansa, ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig sa pinipigil na galit habang matalim na nakatingin dito. Habang kalmado lang ito na nakatingin sa kanyang unahan, walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay matatag at walang pagyanig, na tila hindi naaapektuhan ng nag-aalab na galit na nakatuon sa kanya. At makikita siyang dahan-daang umaalis sa silid. Ang mga kamay ay nakalagay sa likod. At lumipat ang eksena sa ating bida, na biglang sumigaw ng malakas, na mga kaaway. Ang kanyang tinig ay umalingaw sa paligid, tumatagos sa katahimikan ng kagubatan at agad na nagdulot ng tensyon sa lahat ng naroroon. Ang mga kalaban ay mabilis na sumusugod, walang pag-aalinlangan sa kanilang pag-atake, habang ang nasa unahan ay may dalang panangga. Makikita ang mga ito na mabilis na sumusugod, bawat hakbang ay puno ng determinasyon at agresyon. Ang kanilang mga galaw ay tuloy-tuloy at walang patid, tila sabay-sabay na umaalpas sa bawat hadlang sa kanilang daraanan. Ramdam ang tensyon sa paligid habang lumalapit sila, at bawat sandali ay nagpapakita ng panganib at labanan na hindi maaaring pigilan. Seryoso naman ang mukha ng ating bida na nakatingin sa mga ito na sinabi sa isip na isang pananambang sa isang lugar na maraming puno para harangan ang aming mga busog at gamitin nila bilang panangga. At makikita ang mga palaso na malakas at tuloy-tuloy na tinira, sumisirit sa hangin at dumadaan sa pagitan ng mga puno. Ang bawat pagtama at paglipad ng palaso ay nagpapataas ng tensyon sa paligid, habang ang mga galaw ng mga nagtatangkang tumagos ay mabilis at maingat. Agad na hinarang ng mga kalaban ang panangga na hawak ng nakapwestong kalaban sa unahan, dahilan upang matagumpay nilang maarang ang mga palaso na tila umaalpas mula sa hangin. At nang makita yon ng mga taga-palaso, agad silang nagulat, nakitang-kita sa paglaki ng kanilang mga mata. Isang guhit naman sa hangin ang makikita, sinamahan pa ng kidlat na kumikislap sa paligid. At ito ay tumama sa kalasag ng mga kalaban, na nagdulot ng malakas na impact na kumalat sa hangin. Ang tunog ng pagbangga ay umalingaw sa paligid, at ang alon ng lakas mula sa pagtama ay nagpatalsik ng maliliit na debris at nagpaikot ng hangin sa paligid.
Naglalabas ng makapangyarihang enerhiya si Jong Chonrak, na pumapalibot sa kanyang buong katawan at nagliliwanag sa paligid. Muli na namang naghandang tumira ng kanyang palaso, na ngayon ay binalutan din ng kumikislap na enerhiya, handang sumabog sa anumang hadlang. Itinaas niya ang kanyang palaso sa hangin, ang enerhiya sa paligid ay kumikislap at naglalabas ng kakaibang liwanag. Sa isang mabilis at matalas na galaw, inasinta niya ang mga target, ang palaso ay handang tumama sa bawat kalaban. Ang tensyon sa paligid ay tumindi, at halata ang kapangyarihan at kahusayan niya sa bawat kilos, na nagpapakita ng walang kapantay na determinasyon at kontrol sa laban. Sa lakas ng palaso, makikita na nagkaroon ng bitak sa kalasag ng kalaban, na nagpalabas ng malakas na alon ng enerhiya. Ang impact ng tama ay malinaw na kumalat sa hangin. At ang may hawak ng kalasag ay biglaang tumilapon palikod dahil sa lakas ng tama, ang katawan niya ay lumipad sa hangin habang ramdam ang impact. Ngunit hindi nagtagal, may isang kalaban na agad na pumalit sa kanyang pwesto, hawak ang isa pang kalasag. Handang ipagpatuloy ang depensa, muli na namang naghandang tumira ng kanyang palaso si Jong Chonrak, ang kanyang mga mata ay seryoso at matalim na nakatingin sa target. Tumama ang kanyang palaso sa kalasag ng kalaban, at ang puwersa ng tama ay bahagyang nagpatres sa kanila. Ang tunog ng pagbangga ay umalingaw sa paligid, habang ang bawat galaw ng kalaban ay nagpapakita ng tensyon at pagod sa pagharap sa lakas ng palaso. Nakasalubong ang kilay ng ating bida, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga kalaban. Ang kanyang mga mata ay matalim at alerto, sinusuri ang bawat galaw ng nakapaligid sa kanya. Nakita niya ang mga ito na sinabi pa niya sa isip na napakarami nila. Hinatak niya ang kanyang espada habang pasugad na sinabi na humingi kayo ng suporta. Nagulat naman ang kanyang katabi, ang mukha ay puno ng pagkabigla, at napasabi ito ng hindi maaari. Makikita ang ating bida na mabilis na napunta sa unahan ng kalaban, ang mga mata ay matalim at alerto habang nakatuon sa target. Habang mahigpit na hinawakan ang kanyang kalasag at naghanda sa anumang atake ng ating bida. Winasiwas ng kalaban ang kanyang espada patungo sa ating bida, ngunit agad namang naiiwasan niya ito sa pamamagitan ng mabilis na pagyuko at pagbaba ng kanyang katawan. Sa isang mabilis na galaw ng pagwasiwas ng kanyang espada, agad niyang naputol ang mga binti ng kalaban. Ang eksenang yun ay puno ng bigat at tensyon, ang bawat galaw ay matalas at walang palya. Makikita ang gulat sa mukha ng dalawa nang masaksihan nila ang pangyayari. Ang kanilang mga mata ay lumaki at ang kanilang mga katawan ay bahagyang umatras sa reflex, na parabang hindi nila inaasahan ang biglaang tagumpay at tindi ng kilos ng ating bida. Kasabay nito agad na sinigaw ng ating bida sa mga ito na ngayon na. Ang kanyang tinig ay puno ng utos at determinasyon, na tila nagsilbing hudyat ng sabayang pagkilos. Walang pag-aalinlangan, mabilis namang tumira ang mga ito ng kanilang mga palaso patungo sa mga kalaban, sunod-sunod at may tumpak na pagkakaigkas. Mula sa mga palasong gumuguhit sa hangin, sinabayan ito ng ating bida na pasugad sa kalaban. Sa bawat hakbang niya, ramdam ang bilis at determinasyon, na tila nakikisabay sa agos ng mga palaso na sumasalubong sa kanilang mga target. Tinamaan ng mga palaso ang mga kalaban, at agad silang napasigaw sa sakit. Ang kanilang mga tinig ay umalingaw sa buong paligid, puno ng kirot at gulat sa biglaang pag-atake. Napangisi naman ang ating bida habang nakatingin sa unahan, sa ngiting yun ay makikita ang kumpiyansa at kontrol. Na parabang nababasa na niya ang takbo ng laban. Napatingin naman sa kanya ang kalaban, ang mukha ay bakas ang pagkagulat at bahagyang takot habang nakatuon ang tingin sa ating bida. Sa isang mabilis na galaw, agad niyang itinaas at iniharang ang kanyang kalasag laban sa ating bida. Sa sandaling yun, agad na tumalon sa ere ang ating bida, ang kanyang katawan ay mabilis na umangat na parang walang bigat. Habang nasa himpapawid, agad siyang umikot, ang galaw ay makinis at kontrolado, na tila sinanay sa libo-libong laban. Habang pababa, agad niyang winasiwas ang kanyang espada patungo sa likod ng kalaban. Ang galaw ay mabilis at walang pag-aalinlangan, na tila sinamantala ang sandaling nakabukas ang depensa nito. Ang talam ay humiwa sa hangin ng may matinding puwersa, at sa iglap na iyon, ramdam ang tindi ng pag-atake na maaaring magpabago sa takbo ng laban. Pagkababa niya, kitang-kita ang pagpuslit ng dugo mula sa likod ng kalaban.
Ang pulang likido ay unti-unting bumuhos, patunay ng tindi ng tama ng kanyang espada. Mula sa kanyang unahan, makikita ang mga lumiliwanag na mata ng mga kalaban na nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga titig ay malamig at mabangis, na tila kumikislap sa dilim ng kagubatan. Mula naman sa kanyang likuran, makikita ang napakadaming palaso na dumadaan sa kanya, sumisirit sa hangin ng mabilis at tuloy-tuloy. Ang bawat palaso ay may tiyak na direksyon at layunin. Tumama naman ang mga palaso sa mga kalaban, na agad na dumadaing sa sakit. Ang kanilang mga ungol ay umalingaungaw sa paligid, puno ng kirot at gulat sa biglaang tama. Muli, malakas na sumugod ang ating bida sa kalaban na may hawak na kalasag. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon at bilis na tumalon sa ere, at ramdam ang bigat ng kanyang presensya sa paligid. Sa isang malakas at mabilis na hampas ng kanyang espada, naputol niya ang espada ng kalaban at, sa parehong galaw, nagawa niyang mahati ang katawan nito. Agad namang tumira ang mga ito ng kanilang mga palaso. Sunod-sunod at may tumpak na pagkakaigkas. At muling tumama sa mga kalaban ang mga palaso, ang bawat tama ay puno ng lakas at tumpak na pagkakaigkas. Ang kanilang mga ungol at pagkilos sa sakit ay umalingaungaw sa paligid, habang ang tensyon sa labanan ay lalo pang tumindi. Makikita si Jong Chonrak na patuloy sa pagpana sa mga kalaban, bawat galaw ay mabilis at tiyak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa target, habang ang bawat palaso ay sumusunod sa direksyon ng kanyang kamay at isipan. Patuloy na sinira ng ating bida ang mga depensa ng kalaban, sabay sa tuloy-tuloy na pagpana ng kanyang mga kasamahan mula sa likuran. Ang bawat galaw at tira ay maayos na nakasynchronize, ang bawat palaso ay tumatama sa tamang target habang unti-unting binubuwag ang depensa ng kalaban. At makikita ito na tinamaan ng mga palaso sa kanyang katawan, bawat tama ay nagdulot ng sakit at pagkagulat. Makikita ang ating bida habang bumagsak ang kalaban sa unahan niya na may malalim na siyang paghinga. Seryoso ang mukha ng ating bida, nakatingin sa unahan ng matindi at matalas ang konsentrasyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw sa paligid, puno ng alerto at determinasyon. At ilang sandali pa, makikita siya na tumayo ng tuwid, matatag at maayos ang tindig, habang bahagyang napatingin sa gilid. Dahan-dahan siyang naglakad, ang bawat hakbang ay maingat at tahimik, habang makikita ang mga bangkay na nakalat sa paligid. Nagulat naman siya nang makita ang isang tao sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay lumaki at biglang napahinto ang bawat galaw. Ito pala ay si Jong Chonrak na sinabi sa kanya na ikaw. Ang iyong kakayahan sa martial arts ay lubhang kahanga-hanga. Bahagyang napangiti ang ating bida na sumagot na hindi ko po ito magagawang mag-isa. Nakapanlaban ako sa gitna ng hanay ng mga kaaway dahil sa suporta ng lahat ng narito. Tahimik naman na napatingin sa kanya si Jong Chonrak. At napatingin din ang mga ito sa kanya habang nakangiti ng tahimik. Nakangiting sinabi naman ng ating bida na naisip ko lang po na kailangan lang nating alisin ang kanilang mga kalasag. Mabuti na lamang at limitado ang paggalaw ng mga may hawak ng kalasag, kaya madali ko silang naitamba. Napasabi naman sa kanya si Jong Chonrak na hindi isang madaling desisyon ang sumugod at ubusin ang mga shield bearer sa gitna ng isang kritikal na sandali. Dagdag pa niya habang napayuko ng ulo si Galzariang na nakakuha ang mga strategist ng isang mahusay na subordinate. At pagkatapos ay mariin na tumingin si Galzariang sa unahan. Kung nasaan ang ating bida ay masayang nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan. At ilang sandali pa, makikita na sila na maingat na iniipon ang mga bangkay ng kalaban. Ang bawat kilos ay maayos at tahimik, na tila pinapakita ang disiplina at organisasyon sa kabila ng gulo ng laban. Napatingin naman siya nang may tumawag sa kanya na agad na napatingin siya. Nakangiting sinabi nito sa kanya na, "Iniligtas mo na naman kami." Napangiti ang ating bida habang sinabi na swerte lang ako. Ibinuka ang kamay nito sa unahan na sinabi sa kanya na kapag ang swerte ay tumama ng 2 beses, tinatawag na natin itong kakayahan. Ano man ang mangyari, maraming salamat. At makikita ang lugar na ang usok ay umaakyat sa hangin. At dito na po nagtatapos ang ika-71 kabanata.